Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng Shabbat today, and of course, Shalom sa mga kapatiran na ibang araw ang pamamahinga. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa continuation po, part 2 ng ating naumpisahan na topic sa nakaraang linggo po. The Parable of the Wicked Tenants. Ito po yung ating naumpisahan na, mga kapatid, sa nakaraan. So, nandito na tayo ngayon sa continuation po, and napag-usapan na natin po na yung anak ng owner ng farm pinatay, mga kapatid, ng mga tenants. Yun po ang ating ending sa nakaraan. So nung pinatay na yung anak, so ano na kaya yung naging kasunod, no? Anong nangyari? Okay, so ngayon, naka-zoom in tayo, mga kapatid, sa talata 40 hanggang sa 46 po. Yan po ang ating tutukan as we continue dito sa ating live discussions with Q&A. The Parable of the Wicked Talents. So, sorry po, the Wicked Tenants. Okay, so wrong pronunciation po. Okay, mga kapatid, purihin natin ang Ama through Tahaliam 97 verse 5. Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harapan ni Yahuwah, sa harapan ng sovereign ng buong lupa. Dito, itong pagkit, mga kapatid, ito yung sa English pa, melt like wax. Okay, wax. Itong wax, paano pa pag-simplify sa word na wax? Okay? Melt like wax. Okay? So, isang bagay na natutunaw po siya. Okay, at sinabi dito, no, na ang mga bundok ay natutunaw katulad ng wax. Okay? Parang pagkit. Saan sila natutunaw? Sa harapan po ni Yahuwah at sa harapan din ng sovereign ng buong lupa. Okay, kung tingnan mo yung ating translation dito sa English, ito po ay all capital L-O-R-D po, all capital. Ito po, capital letter L, then small letter O-R-D po. So, ibig sabihin, hindi po sabihin natin na Yahuwah ito. Okay? Iba talaga si Yahuwah at ito iba rin. Kasi all caps ito, then ito capital letter L, small letter O-R-D po. So, kung tingnan natin yung Hallelujah Scripture, Adon po ang nakalagay dito, Adon. But kay Sister Mariam, BYNB, kung di ako nagkamali, baka sovereign po ang nakalagay dyan. Pwede mo mga i-double check, Sister Mariam. Baka sovereign po ang nakalagay. But sa Hallelujah Scripture, Adon. So, I chose to write here yung sovereign po na sino ba ang tinutukoy dito, mga kapatid? Sa ating mga napag-usapan na si Masya ay nagsulat patungkol kay Yahushua. So ibig sabihin, Yahushua po mula pa sa Genesis o Barasyat 1, nandoon na po si Yahushua. So itong sinabi ng psalmist na natutunaw ang mga bagay sa harapan ni Yahuwah, ako'y naniwala, mga kapatid, na ang tinutukoy dito sa word na sovereign, okay, or Adon sa Hallelujah Scripture, ang tinutukoy dito talaga ay si Yahushua po, mga kapatid. Kung ang bang mga bagay natutunaw sila sa presensya po ng ating Ama, at ganoon din po natutunaw sila sa presensya po ng anak. Yun po ang nais kong i-highlight dito. So, ayan, mga kapatid, ito po ang ating Ama, Yad, He, Uwa, He, or kung ating bigkasin po, Yahuwah. Yahuwah po ang Ama, na ang iba binabanggit nila as Yahuwah po. But tayo dito, we would like to pronounce His name reflected sa ancient po ay Yahuwah talaga, mga kapatid. Yahuwah po ang ating Ama. So that being said, pinuri po natin ang kanyang pangalan. Dahil sa kanyang presensya po, things will melt. Okay? Kanyang mga kaaway matakot. Ang kanyang mga kaaway talagang ma-shaken po. So, ang ibig sabihin po sa ating buhay, mga kapatid, na talagang
matakot tayo po kay Aba Yahuwah. And of course, through Yahushua as well. Okay? Kasi Yahushua nga ang pinadala ng Ama. Yahushua nga ang anak ng Ama. So, ayan, no? We also give due respect to Yahushua as we also give due respect sa ating Ama. Kasi nga, kung hindi dahil kang Yahushua, hindi naman po tayo makalapit sa ating Ama. So, wala tayong duda sa mga titik. Ayan, mga kapatid, nandito po sa mga titik din po, sa mga pangalan po ng mga scriptural characters. So, we are very much confident po sa anong mga katotohanan dito patungkol sa titik o mga titik sa pangalan ng ating Ama. Also, with Yahushua po, mga kapatid, unang kapa, 1 Peter 4 verse 2, sinabi po dito, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng aluwa. Sa talata 1 po, mga kapatid, binanggit na natin doon na highlight na po natin na si Yahushua po in the flesh suffered for us. Okay? Nagdusa na po si Yahushua doon sa kanyang laman, sa kanyang fleshly body. Was paled, was nailed at doon sa kahoy, mga kapatid, si Yahushua. Naipako na po si Yahushua doon sa kahoy at talagang nag-suffer siya sa kanyang physical being, mga kapatid. Para sa ano yon? Para sa ating kapatawaran, para din sa ating kaligtasan, mga kapatid. So, dahil diyan bilang pagbigay ng papuri kay Yahushua, mga kapatid. Ito yung sabi ni Kapa, upang hindi na kayo mamuhay sa laman. Okay? Ito yung sinabi po ni Kapa na hindi na tayo mamuhay sa laman ayon sa masamang pagnanasa. Ibig sabihin, we no longer live according to the flesh, meaning the sinful desire of the flesh. But sabi ni Kapa, kundi sabi niya sa kalooban ng aluwa. So, that being said, lagi nating i-lift up, lagi nating purihin si Yahushua kasi sa pamamagitan niya po, magkaroon na po tayo din ng kalakasan na mag-resist, na mag-say no po sa mga masasamang pagnanasa ng desire nga ng mga masasama ayon sa ating laman, mga kapatid. Kundi kung ano lang po yung kalooban ng ating Ama, yun po ang ating gagawin. So, that being said, lift up the name Yahushua, Yahushan Ayan. Kasi kapag bigkasin po natin Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. At wala tayong mga kapatid, kasi nandito po yan sa Matatiyao 1:21. Nandiyan po ang kanyang pangalan. Nakasulat po yan. Ibig sabihin, Yahushua means he shall save his people from their sins. And of course, kung basahin mo yung inyong scripture, iba po ang nakasulat dyan. Jesus po sa Greek at Jesus po sa English. But that name written there does not really reflect Yahushua as the Savior. Kasi nga, the name Yahushua only, sinasabi natin dito, means Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Yun talaga, mga kapatid, ang kahulugan sa pangalan Yahushua. So, ayan, Yahuwah ang Ama na ating niluwalhati lagi, and Yahushua po is the Mashiach. We also lift up here in our assembly as we continue po. So, ito na po yung ating kunting review. Batay sa ating napag-usapan, ito yung nandito tayo ngayon sa events na Passion Week na po. Kumbaga, chapter 21 hanggang chapter 22 hanggang sa verse 46 po. We're done with this. On the way to Jerusalem, question about Yahushua's authority. Tapos na po tayo. Parable of the two sons. Tapos na po tayo dyan. Now we are on the parable of the wicked tenants. Okay? And sa susunod, the parable of the wedding banquet. So, ayan mga kapatid, titingnan natin ngayon verses 40 hanggang sa 46 po as we end part 2 today. Okay, bilang reminder po sa structure o konting kaalaman dito, ito na po yung
titingnan natin na ang na-hotspot dito mga kapatid, no? Sino po yung na-hotspot dito? Sino po yung on the spot dito? Ang mga ano po yung mga leaders po ang nalagay dito sa hotspot. Yung Israel and the leaders mga kapatid who are turning against Yahuwah or Alua and his representatives, yung mga prophet po na pinatay ng mga Yasser-al, pinatay nila yung mga prophets. At simple naman po dito, no? Si Yahushua po, predicted na si Yahushua din po ang anak. Papatayin din po siya dito. So, ayan, dahil dyan mga kapatid, salvation historical transfer from Yasser-al to a new movement which is made up of both Jews and Gentiles. Kumbaga, ilipat po ng ating Ama yung history ng kaligtasan po. Kasi from the Old Testament, talagang nabanggit lagi yan na ang kaligtasan ay magmula sa Yasser-al. Yun po ang basic idea po sa nakasulat doon sa mga writings ni Mashiach, Moses. Salvation really comes from Yasser-al. So, kaya dahil diyan mga kapatid, nagkaroon din po ng misunderstanding po on the part ng mga Yasser-al na pwedeng gawin nila kung anong gusto nilang gawin kasi nga may nakasabi dyan, no, na salvation mula sa kanila. But mga kapatid, dito sa parable na ito, malinaw na yung kasaysayan po ng kaligtasan ay nailipat na po ng Ama. Okay? Sa makabagong assembly, makabagong grupo na po. At sino po yung mga composition sa mga bagong grupo na yan? Siyempre mga kapatid, nandyan pa rin yung mga Yahudyam. Okay, yung mga Yahudyam na believers na po ni Yahushua. Kasi marami kasi mga kapatid, no? Pagkatapos si Yahushua bumalik sa Shamayam, maraming naging believers na rin po mga kapatid na mga Yahudyam, mga Jews who became believers of Yahushua mga kapatid. Maraming mga kapatid. At saan mo yan, Brother Dan, nabasa? Nabasa ko po yun doon sa Clementine Homilies. Kasi 7 years po yun, no? After the resurrection of Yahushua, 7 years po yun. Grabe yung pag-evangelize, kumbaga pag-share ng mga apostles doon sa Jerusalem. At dumami mga kapatid yung number of believers who are Yahudyam. Okay? So itong bagong community na kung saan inilipat na ni Abba Yahuwah ang kanyang salvation history mga kapatid. Hindi lang po ito Yahudyam at kasama din po dito yung mga Gentiles. Okay? At dito nabanggit ni Matthew at ito din po ay nabanggit din po mga kapatid ni Mark. Okay? Batay sa Mark chapter 1 verse 12. So hindi lang Matthew po ang nagsalita but also written by Mark as well. Okay, ito na po yung napag-usapan natin sa nakaraan. Okay, I don't have to say it again. Tuloy tayo dito ngayon sa point number 2 na po tayo. Okay? So, andito tayo mga kapatid ngayon. So, ito na yung napag-usapan natin na yung anak ng may-ari ng farm, okay, pinadala na niya. At anong ginawa ng mga tenants? Pinatay pa rin nila. Okay? So, yung mga servants pinatay na pinadala para kukunin yung harvest na para sa owner ng farm. Pinatay nila yung servants na pinadala. Ngayon, ang pinadala ng may-ari ay yung anak na niya mismo. At ito yung kanyang dahilan. Kasi sabi ng may-ari, siyempre, respetuhin nila kasi anak ko itong pinadala ko sa kanila. Pero anong ginawa ng mga tenants, mga kapatid? Pinatay rin nila. Bakit nila pinatay? Kasi sabi nila, ito siya yung magmana ng ari-arian ng kanyang ama. So patayin natin siya para maging sa atin na yung kanyang mga ari-arian. So, kita mo mga kapatid, gaano sila ka-evil mga kapatid yung ginawa nila. Na mismo yung anak ng may-ari ng farm, pinatay na ng tenants, ng mga farmers na ito. Okay? So, ano yung resulta? Ayun. Result, the ban is killed. Itong ban mga kapatid, itong Yahudyat word for son, yung anak. So, the ban was killed at yun, no, itinapon siya doon sa labas. So, ayan po ang napag-usapan sa nakaraan. So, ngayon, tingnan natin itong
part 2, kung ano yung interpretation ni Yahushua, ano ang kanyang tanong, ano ang magiging resulta doon sa mga nag-reject kay Yahushua, dito na po makikita natin as we continue po sa ating discussion. So, last point dito is the reaction of the leaders. Alam po ng mga leaders na sila po ang pinag-usapan ni Yahushua tungkol doon sa parable na ito. Okay, so that being said, meron tayong kunting idea. So ngayon, babasahin po natin mga kapatid ang ating ilang mga talata na naiwan. Can I ask a volunteer po kung sinong pwede maka-volunteer magbasa po sa ating passage dito mga kapatid? Okay, dito na. Sino po nga pwede maka-volunteer? Sister Jeanette, nandiyan ka ba ba? Can you read this for us kung okay lang? Okay. Kung hindi si Sister Jeanette. Matthew 21. Okay, go ahead. Okay po. Talata 40 na po tayo, Sister. Go ahead. Apo. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan at ang ubasan ay ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi ni Yahushua sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil kailanman nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo sa kalulukan. Ito ay mula ni Yahuwah at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng aluwa at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin ito ang sinumang mabagsakan niya. Nang marinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang kanyang mga tanihaga, nahalata nilang siya ay nagsasalita tungkol sa kanila. Ngunit nang naisin nilang dakpin si Yahushua, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya ay isang propeta. Okay. Salamat po, Sister Jeanette, sa pagkabasa ng ating ilang mga talata for 6 verses po. Okay. So, ayan, nabasa na po natin mga kapatid ang kwento. So, tuloy po tayo sa ating mga explanation and then sharing din po kung ano yung mga naintindihan ninyo kasi meron akong mga tanong dito. Pwede din kayong magbigay ng mga sagot po batay sa ating mga tanong. Okay, so that being read and explained mga kapatid, kunting review lang po sa napag-usapan natin na maganda yung na-highlight ni Sister Corazon sa nakaraan, no? Yung owner, okay, ng farm, siyempre no, walang iba na tinutukoy diyan ang ama po. Yahuwah po ang owner. So yung vineyard, okay, tama spelling ko, vineyard po mga kapatid, ito ay nagtutukoy patungkol sa Yasharal, also known as Israel po. So sino po yung mga tenants, mga farmers? Okay, yung wicked. Yung wicked tenants dito na sinasabi. These are Jewish or religious leaders po. Also known yung mga chief priests, okay, yung mga Pharisees and scribes. Or in short mga kapatid, yung Sanhedrin. Kasi itong mga naglapit kay Yahushua, they are representation of Sanhedrin. Sino yung Sanhedrin? Sino yung Sanhedrin? Sino yung buong council po ng religious leaders. Ito sila yung mga nag-represent na lumapit kay Yahushua. O sino itong Ban, also known as son? Walang iba mga kapatid na tinutukoy dito is really Yahushua po. So kung ang owner, ang ama, ang anak siyempre si Yahushua. Okay, doon sa ating nabasa sa nakaraang linggo, doon sa 33
39 po, okay, he was thrown outside. Itinapon niya. Pinatay nila yung anak, tapos itinapon nila doon sa labas ng ubasan. Okay, so walang ibang tinutukoy dyan kundi si Yahushua as mentioned by Mark 12, Mark sa 12 verse 8, Luke chapter 20 verse 15, at nabanggit din po ni Yaokanan chapter 19 verse 17. Kung babasahin natin mga kapatid itong 19 verse 17, si Yahushua was led away, okay, or led outside of the city. Kumbaga kung tingnan mo yan. So, talagang ang tinutukoy dito sa anak na itinapon sa labas ng ubasan, mga kapatid, ay walang iba na tinutukoy dito is talaga si Yahushua po, yung itinapon nila doon sa labas. That is really Yahushua as mentioned by Yaokanan 19 verse 17 po and verse 20. So, ayan mga kapatid, ay review lang po ito. At least meron na tayong better understanding na ito pala yung kahulugan ng parable of the wicked. Pero meron pa tayong mga additional explanation batay din po sa paliwanag ni Yahushua. So, ito na yung ating tutukan ngayon sa part 2. Okay? So, number 2 na po tayo ngayon mga kapatid, the two interpretation. So, ano ba itong dalawang interpretation? Letter A, first interpretation by a question and answer po, verses 40 hanggang sa 41. So, Yahushua's question regarding the outcome. Okay? Nabasa na ni Sister Jeanette, kaya pagdating ng sovereign or adon ng ubasan, yung may-ari, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? So, itong tanong niya mga kapatid ay talagang directly tinanong niya yung mga leaders. O kayo, ano kayang isip ninyo? Anong gagawin sa may-ari ng farm? Pinatay ang kanyang anak. Ano kaya sa palagay ninyo ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Okay, tinanong niya po mga kapatid ang mga religious leaders. So, ito mga kapatid, no? Therefore, when the owner of the vineyard comes, ito yun sa English, so what will he do to those tenants, farmers? So, anong gagawin sa amo, sa may-ari ng farm? Pinatay ang kanyang anak. Okay? So, ano kaya mga kapatid? Yung owner dito, tinawag siya na LORD, no? Signifies the coming judgment. Okay? Yung sovereign here na ginamit mga kapatid signifies the coming judgment. So ano po yung coming judgment? Yun, kapag darating si Yahuwah and through Yahushua, darating po siya, yun mga kapatid, mangyari po yung upcoming judgment na hinihintay ng lahat. Okay, so sa tanong ni Yahushua doon sa mga leaders, ano sa palagay ninyong sagot ng mga leaders? Meron kayong guess sa nabasa na kanina? Patayin. Oo. Okay? Papatayin yan. Okay? How do you describe kaya yung kamatayan na gagawin sa may-ari? How will you describe yung kamatayan na gagawin ng hari? Rather, gagawin ng owner doon sa farm? What kind of death? How do you describe the death that will be imposed upon the wicked tenant farmers? Anong nabanggit doon sa Tagalog kanina? Okay? Kakilakilabot ba 'yon? Okay? Okay, mamaya. Let's okay. Okay. So tingnan natin no as we continue. Tama yung sinabi ni Sister Tessie no na talagang papatayin sila. The leader's response, ito yung sabi ng mga leaders, execution. Okay? So, execution meaning ibig sabihin papatayin. Talagang papatayin 'yon. Okay? Papatayin 'yon. Kasi ang usual mga kapatid, no, ang usual na ginagawa ng kwento no ng mga ganitong mga ng kwento noon. Kung ang owner, okay, pinadala niya yung servant para kunin ang kanyang crop, ang kanyang harvest. Kung may mangyaring masama doon sa kanyang servant na pinadala, okay, ang susunod niyang gagawin is magpadala na po niya ng sundalo.
Okay, ibig sabihin, kung pinatay ninyo yung servant ko, ang ipapadala ko sa inyo ay sundalo para papatayin kayo. Okay? Pero sa kwento dito mga kapatid, hindi sundalo ang pinadala ng owner. So ito yung twist ito sa kwento mga kapatid. Bakit sabi natin na twist? Kasi yung usual story, ang ipapadala talaga ay sundalo. Pero sa story dito, hindi sundalo ang pinadala, kundi ang anak mismo. So merong twist dito. So sa twist na yan, bantayan mo kasi makahulugan po yun. Bakit hindi sundalo ang pinadala? But instead, yung kanyang mismong anak ang pinadala. So ayan mga kapatid, no? Mahalaga po yan na punto. So ito na yung nabasa kanina ni Sister Jeanette, no? Ito na po. Kakilakilabot po mga kapatid na kamatayan. Okay? So ayan ang magiging execution, iyan ang magiging judgment po doon sa wicked na tenant farmers mga kapatid. Kakilakilabot na kamatayan. Okay? So ayan, pagkatapos sinabi diyan not only execution but ang vineyard shall be given to others. O to, sinabi mo dyan, no? Ang ubasan ay ipinagkatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahonan. Mga kapatid, pinadala ng may-ari yung servants para kunin ang harvest na share niya 50%. Pinatay ng mga farmers, pinatay yung servant, pinadala ang anak para kunin yung harvest na para sa may-ari. Yun, pinatay pa rin mga kapatid. So ngayon, ang solusyon ng may-ari, papatayin lahat itong lahat ng mga tenant farmers, papatayin sila lahat at ibibigay o ipagkatiwala mga kapatid sa bagong mga magsasaka na sila ay makapagbigay po ng bunga. Bakit mga kapatid, nakita ninyo gaano kahalaga dito yung bunga? Okay? Hindi po nag-give up ang owner na makuha ang Crops. harvest ang crops. Okay? Willing ang owner na patayin ng kakilakilabot yung mga masasamang farmers yan, patayin sila at hindi nag-give up. Siguro ibang mga owners, mga kapatid, ibenta ko na lang ito kasi kabuluhan itong useless itong farm na ito, ibenta ko na lang. Hindi mga kapatid, hindi niya binenta. But decided na pipili siya ng ibang mga magsasaka na kaya nilang mag-produce ng bunga. So mga kapatid, dito natin naramdaman natin dito na ang ating Ama talagang hindi siya mag-give up mga kapatid. Hahanap siya kung sino yung tao na handang magbigay o handang mag-produce po ng bunga. Mga kapatid, very serious po pala itong mensahe na ito. Kasi ang Ama talagang hahanap siya ng paraan na may bunga na maibigay po balik sa kanya. Okay? So ano po yung sagot? The leader said, since they killed the servants and the son, they expect no mercy from the sovereign of the state. Okay? Sa Roman law, mga kapatid, merong tinatawag dito ng mga lawyer, tinatawag nila ito ng mga lawyer. Lex talionis. Okay? Sa Roman ito na batas, mga kapatid. Kasi under man sila sa Roman batas sa panahon na ito, di ba? So ito yung mga sinasabi ng mga attorney, mga lawyers. Lex talionis, na ang ibig sabihin, the law of retribution. Meaning, dahil pinatay ninyo ang aking mga servants, pinatay ninyo ang aking anak, you also deserve death. Okay? So alam po ito ng mga religious leaders na ang talagang kakilakilabot yung magiging resulta kasi mercy ang ibibigay dito sa mga leaders na ito, dito sa mga tenants na ito. No mercy ang ibibigay sa kanila. At alam po ng mga leaders yan, yung concept na ito.
na the law of retribution. O di ba? Nakasabi po 'yan mga kapatid sa Torah, di ba? Ngipin sa ngipin, tama po ba? Mata, Yes po. ngipin sa ngipin, mata sa mata. Okay, so in other words, kung ano yung kasalanan na nagawa, okay, yun din po ang ibibigay. Okay, lex talionis po ang concept diyan. So, alam na ng mga religious leaders na ito na talagang mabigat ang maging hatol dito ng may-ari. So, tingnan mo naman dito yung ginawa ni Yahushua. Tinanong niya directly yung mga leaders. At ang mga leaders pa ang pinasagot niya po. Okay? So, ayan mga kapatid, malinaw na talagang dito sa kwento na ito, si Yahushua ay nakipag-usap sa mga leaders and of course sa atin din po ngayon nakikinig dito sa katuruan na ito. So what will be the decision of the sovereign of the state, kung may-ari ng state? Mga kapatid, ito po yung ating sagot. Okay, he will give to another tenant farmers who will give him fruits of the harvest in their season. So yun po ang sagot dito. So kanina nasabi ko na talagang mahalaga po yung bunga. Okay? Hinihintay talaga ng owner na walang ibang tinutukoy kundi ang ama yung bunga na maibigay sa kanya yung bunga. So, ang tanong mga kapatid, who are the other tenant farmers? Okay? Meron kayong mga sagot? Kung ang mga wicked tenant dito ay ang mga religious leaders, Jewish leaders kumbaga, na ngayon hindi na ipinagkaloob ng owner ng farm. So sino pala ang itinutukoy dito sa mga other tenant farmers? Gentiles? Tayo, mga Reyes-Yaral. Tayo. Po. So mga bagong ito mga kapatid, mga bagong tenants na ito. Mga bagong tenants, yung mga Reyes-Yaral. Opo, yung mga old tenants na sinasabi describing the leaders na mga Yasar-al people sa panahon na yon. Okay, ngayon may bago na. Okay, so sino sila? Mga Gentiles o mga Yasar-al? Okay? Ito na po mga kapatid, no? If the Jewish or religious leaders are wicked tenant farmers, so other tenant farmers will be the leaders of the assembly of believers who are both Gentiles and Yahudiam. In other words, Jews o Yahudiam. Okay, so mga kapatid, itong new tenant farmers po mga kapatid, ay mga bagong believers po ito mga kapatid. Ito ay mga bagong believers, but hindi lang po ito mga Yahudiam o Jews mga kapatid. Kasali na po tayo sa nabanggit na ni Sister Mariam kanina. Tayo mga Gentiles. We are part of this Yasar-al, kumbaga the spiritual house called Yasar-al. Both Jews and Gentiles, mga kapatid, tayo na po itong bagong community nga, bagong believers. Okay? Na kung saan nilipat na ng ating Ama mula sa kanila, nilipat na nila sa atin ngayon ng mga bagong believers. Okay? So, ayan mga kapatid, ang malaking hamon sa atin ngayon. Kung ang hamon sa kanila ay hindi nila natugunan po, mga kapatid, ang kanilang challenge, hindi nila natugunan kasi hindi sila nakapag-produce ng fruits. Ngayon mga kapatid, nasa atin na mga believers of Yahuwah and Yahushua, both Yahudiam and Gentile believers. Nasa atin na po mga kapatid ang hamon, ang challenge sa atin ngayon. So, ano kaya itong fruits na pinag-usapan? Kanina na-highlight natin na hindi naghinto ang owner na talagang makaproduce ng fruits. So, ano ba ang fruits na pinag-usapan ito? Any answer po? Meron kayo sagot? Why is the owner so much obedient, engrossed with that Spiritual. Okay, go ahead.
Sister Lilieta, anong sinasabi mo? Fruit of the Okay, spiritual fruits ang binabanggit mo. Brother Dan, what's the question? Naputol ho kayo. What will be the fruits? Ito po. Ano Yung mga bunga? yung mga good Yung fruits. nasa Beatitudes yan, Servants di ba? of the Torah. Patience, mercy. Okay. Di po? So, may nagbanggit ng mga Beatitudes, yung mga nabanggit doon po sa Matatiao chapter 5. Okay. Yeah po. Okay, thank you very much. Okay, maliwanag po yun. Kung balikan natin po yung chapter 5, no? Nandoon po, poor in spirit, peacemaker, okay? At who thirst and hunger for righteousness. Okay, marami pong nabanggit po doon. Okay? What else? Yung pag-observe ng Torah po, mga kapatid, di ba? Those are also examples of fruits, yung obedience po natin sa Torah. Okay. So take note that sinabi dito, those who will be given him the fruits. Okay, those who will give him the fruits. So kanino i-transfer, kanino ilipat, kanino ipinagkaloob ng Ama? Sinabi po mga kapatid doon sa talata kanina na ating nabasa, those who will give him the fruits. Okay? Those who will give him the fruits. So, ayan mga kapatid, no? The fruits of fruitfulness and righteous deeds are already explained po doon sa nakaraan. Okay? Chapter 21 po, verse 19 at verse 34 po. Napaliwanag na po natin yun sa nakaraan. So, in short, this also reflects the coming judgment where Yahushua will sit and judge according to our work. So ano po yung mga work na pinag-usapan dito? Okay, kung naalala niyo yung mga work na ito, magpakain sa mga walang pagkain, nagbigay ng mga damit doon sa mga walang damit, nagbisita doon sa mga taong nasa hospital ba o nagsakit, o yung mga taong nasa bilangguan. Okay, naalala niyo mga kapatid itong napag-usapan na po natin dito. Okay, pwede po ninyong i-review ito. Yes. Okay, so yan ang mga works, yan ang mga fruits. Okay, and of course mga kapatid, no, yung ating pag-observe ng Torah. Our obedience to the Torah is really our work. Is really the fruits po that we should produce. Yung pag-observe natin ng Shabbat is also a fruit that we can do for Abba Yahuwah. Okay? Fruitfulness and righteous deeds, kumbaga. And what are these righteous deeds? Yun po yung mga pag-observe natin, ang ating pag-obey po sa Ten Commandments, ang ating pag-obey po sa mga instruction o mga kautusan ng ating Ama. These are righteous deeds, kumbaga mga kapatid. Okay? Which is, yung mga religious leaders failed to do. Okay? They failed to do po mga kapatid. So, ito ay ipinakaloob ng ating Ama doon sa sino yung willing po. Those who are willing to give Him the fruits. And these are fruitfulness, these are righteous deeds, these are good works mga kapatid na hinihingi o hinihintay po ng ating Ama na willing tayong gagawa sa mga bagay na yan. Okay? So, pangalawang interpretation is batay doon sa Old Testament quotation. Okay? Saan ito makikita? Mamaya ating tingnan ito batay dito sa Psalm 118 po, verses 22 hanggang 23. So, ayan, no? Second interpretation, batay po sa Matatiao 21 verse 42. Ano sinabi po dito? Hindi ba ninyo na kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging ulo ng panulukan, at ito'y mula ni Yahuwah, at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Okay? So ito po yung nakasabi sa 42. So ang pangalawang interpretation doon sa
parable, mga kapatid, ay interpreted mula sa Psalm 118. So ano ba nakasabi sa Psalm 118? Ito mo nakasabi sa Psalm 118. Ang batong 118 bro, itinakwil. basahin ko bro. Okay, go ahead, sister. Basahin ko bro. Stone the builders rejected. Sa 20 to The 20, stone the builders rejected has become the cornerstone. The Yahuwah has done this, and it is marvelous. Okay po. Okay, salamat po. 22. The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Yahuwah has done this, and it is marvelous in our eyes. Okay, salamat Andyan po. po. Salamat po sa pagkabasa. According sa English po, nabasa po ni Sister Lilieta. So, mga Ang kapatid bago. po, tingnan mo mga kapatid itong comparison po dito. Okay? Matthew 21:42 po, nandito rin po sa Halyam. Okay? So, kung tingnan mo, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo. Okay? Batong itinakwil ng mga tagapagtayo. Naging panulok ng bato. Ganon din po. Naging panulukan. Okay? At diyan, sinabi diyan, kagila-gilas sa ating mga mata. Dito, kamanga-manga sa mga mata. So nakita ninyo yung parallelism po dito ng interpretation ni Yahushua doon sa parable na yan. Okay? Batay sa Tahalyam 118 verse 22. Kumbaga. So in Psalms, used as a victory song po ang ginamit yan sa Israel over their enemies. So ang mga Yasar-al, kapag meron silang kalaban at natalo ang kanilang kalaban, okay, ano po ang ginagawa ng mga Yasar-al, mga kapatid? They are singing. Psalm 118 po ay kinakanta nila po. But in the parable, it is the stone that religious leaders rejected. Okay? Ito palang parable, tinutukoy dito mga kapatid ang mga religious leaders na builders, the builders who are the religious leaders, sila po yung nag-reject doon sa stone. Okay? In Acts 4 verse 11. Can somebody read on this? Acts 4:11. And then 1 Peter 2:6 and 7. Can somebody read on that, on these two passages? Kindly read it. 4:11 bro. Yes, go ahead. 4:11. This is the stone which was rejected by your builders, which has become the chief cornerstone. Okay. Hanggang 11 lang bro. Oh yes, hanggang 11 lang. So, mga kapatid, ang tinutukoy diyan ay si Kapa po. Kasi pinatawag si Kapa dito kasi anong ginawa ni Kapa? Pinatawag siya ng mga religious leaders sa panahon na yan. Kasi nga naalala niyo yung isang beggar doon sa temple. Okay? Sabi ni Kapa, silver and gold, Kapa at si Elkanah, no? Silver and gold have I don't none. have. Anong sabi po ni Kapa? I have But what I have, I give. Rise up and walk. So dito tinanong si Kapa and Yaokanan ng mga religious leaders. Anong ginawa mo doon sa beggar na yon? Okay? So ito yung sinabi niya. Ito yung stone na inyong na-reject. Which is really referring to Yahushua po ang tinutukoy dito ni Yaokanan. Rather, ang tinutukoy ni Kapa dito. Yahushua ang tinutukoy niya. And of course, dito rin sa 1 Peter chapter 2, 6 and 7, no? Similar po ang nakasabi diyan. The stone which the builders rejected po. Kasi nga po, yan din ay quoted from Yesayao chapter 8 verse 14. Yan po ang mga connection sa mga passage na yan. Yesayao 8:14 also speaks about the stone that was rejected. Okay? So it is fulfilled when they rejected Yahushua, it is fulfilled, mga kapatid. Batay dito sa prophecy ng Isaiah 8:14, when they rejected Yahushua, na-fulfill po yung prophecy na yan. Which is also mentioned by Kapa
in Acts 4:11 and 1 Peter 2:6-7 po. Okay? So, ayan ang nakasabi sa verse 14. Can somebody read on this, please? Pwede bang magbasa kayo nito? Any volunteer? Sister Tessie, okay ba? Ako na lang, bro. Okay, go ahead. At Sige, sige. ako, at siya ay magiging santuwaryo ninyo, isang batong katitisuran at malaking batong kabubuwalan ng dalawang sambayanan ng Israel, isang bitag at silo sa mga mamayan ng Jerusalem. Okay? So, ito na yung interpretation, mga kapatid, na the stone that was rejected ay nagiging katitisuran. Okay? At ang malaking kabubuwalan, okay, katitisuran at malaking batong kabubuwalan. Okay? The stone rejected now become the stone and the stumbling block. Stone become a stumbling block. Okay? So, walang ibang tinutukoy dito kundi, mga kapatid, si Yahushua talaga. Okay? So, that being said, who is the cornerstone of the new building? Okay? Who is the restored people of Alua? So, ano kasi palagay nyo? Sino yung cornerstone ng new building? Yahushua. Yahushua po. Oo, Yahushua po ang cornerstone. Kasi kailangan ito para sa bagong building, kailangan ng cornerstone para maging malakas po. Yahushua po yan. And who is the restored people of Alua? Batay doon sa kaninang pinag-usapan natin na new tenants. Sino kaya ito, mga kapatid? Tayo po. Yes. Tayo Okay? po. Oo. Tayo, mga kapatid, na mga bagong mga believers. Both Gentiles and Yahudyam, mga kapatid. Jewish. O Jewish. Jews and Gentiles. Kumbaga, na mga believers po ni Yahushua. Okay? So, ayan. Yahushua is the new cornerstone, and the new restored people of Alua are the believers, both Yahudyam and Gentile believers. Yahudyam and Gentiles. Opo. So, naging isa na yan as a new restored people on this new restored building. And that is no other than Yahushua himself, the cornerstone of this new restored people. Okay, so that being said, the stone of stumbling, yung natin nabasa kanina sa Isaiah 8:14, since they rejected Yahushua, ito na yung maging resulta, mga kapatid. The stone of stumbling, ang ibig sabihin nito is they will be judged. Okay? The kingdom taken away from the Jews and given to the Gentiles sa verse 43 po. Take note natin, mga kapatid, dito sa verse 43 na Alua remove the wicked tenants and give to a new tenants. Okay? Kanina nabanggit ni Sister Lilieta po yung na Beatitudes. O ito na nga po yung mga new tenants. Chapter 5, verse 6, verse 10. Okay, ito na po yung mga new tenants. So, ano po ang sinasabi dito? Chapter 5, verse 6 po. Blessed are the, sino po yan? Ano nakalagay po sa, yes? Ano nakasabi po dyan? Chapter 5, verse 6 and verse 10. Blessed are the, what? May nakaalam dyan? Those who hunger and thirst for righteousness. Hunger and thirst. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Okay. And then sa verse 10, those who are For persecuted righteousness. for righteousness' sake. Okay. And sa verse 20, those who have done what? Righteous deeds. Okay, so ano yung mga righteous deeds na pinag-usapan dito? Talaga, mga kapatid, is yung obedience to the law po ang pinag-usapan dito. Kasi yun po ang context dito talaga.
Sa chapter 5, verse 16, 17, 18, and 19, ano pong sinabi ni Yahushua? I came not to abolish, but to fulfill the law. The Torah. Opo, the Torah. So, kaya But to sinabi complete. dito, opo, ang verse 20, sabi niya, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the reign or the kingdom of Abba Yahuwah. So, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Ama kung hindi tayo gagawa ng mga righteous deeds na sinasabi which are beyond the righteousness na ginagawa ng mga scribes and Pharisees. Okay? So, ayan mga kapatid, bakit we should go beyond the righteousness of the scribes and Pharisees? Kasi nga, iba ang kanilang righteousness mga kapatid. Ang kanilang righteousness ay pakitang tao lang po. Okay? But yung righteousness na pinapakita ni Yahushua is talaga yung pagsunod ng Torah, pagsunod ng kautusan ng Ama. Okay? Halimbawa, dito sa Matthew chapter 6 verse 1, anong sinasabi diyan? Na yung mga scribes and Pharisees, ang ginagawa nila is yung kanilang mga good works ay pakitang tao yung kanilang mga good works. Okay? So ayaw ni Yahushua yun, yun ang ating sundin. Na yung kind of deeds na ating gagawa ay para lang pakitang tao, hindi po gusto ni Yahushua yun. When we do some acts of righteousness, okay, hindi po natin sundin yung mga ginagawa ng mga scribes and Pharisees. And of course, dito sa chapter 6, verse 33, okay, seek first the reign of Yahuwah and His righteousness. So ito na po yung mga tinatabi natin ng mga new tenants na kumbaga sinasabi dito. Okay, the wicked, ano mangyari sa wicked? Broken and crushed by the cornerstone. Itong sinasabi kanina na the stone of stumbling, kumbaga, because they rejected Yahushua and they are judged. So anong mangyari dito mga kapatid? Sinasabi dito, they are broken and crushed by the cornerstone. Okay? Note, falling on the stone and stone falling on the people. Ano yung picture dito mga kapatid? What is the picture here mga kapatid na sinasabi? Okay? Kaya sinabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang mga kaharian ng alwa. Verse 44, ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. Subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. Subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya. So itong word na falling on the stone. Anong kaibahan sa stone falling on the people? Anong picture po mga kapatid? Itong falling on the stone, anong ibig sabihin yan? O anong picture po? Falling on the stone. Anong picture yan? Yung tao? Anong nangyari sa tao Mahulog dito? doon sa stone. Okay, so ibig sabihin na tisod o na stumble, no? Ang tao naglakad siya tapos stumble over a stone. Tama ba? Are you with me? Yes. Okay. Yes. Yung tao naglakad siya, pagkatapos Hallelujah. may bato pala, Yes. so falling on the stone siya. Tama po ba? Pero itong pangalawa, stone falling on the people. Ano ibig sabihin nito? What is the picture? May bumagsak. Opo. Yung malaking bato. Okay, yung malaking bato. Parang naulan. Naulanan sila ng bato. Bumagsak. Yung taong Kanila. nabagsakan ng bato, siyempre anong mangyari doon sa kanila, di ba? Nadurog. Nadurog sila. So, ibig sabihin mga kapatid, yung falling on the stone, kunting damage lang po yun.
Nakuha ninyo? Compare doon sa yung bato talaga. Nakuha ninyo? Yung bato talaga yung Ang nahulog babagsak. at nabagsakan yung tao. Kaya sinasabi niya dito, talagang madudurog or dudurugin kung sino mang mabagsakan. Oh. Okay, nakuha ninyo yung picture dito mga kapatid. So, ito po yung picture sa pangalawang statement na yan. Okay? Sa pangalawang statement na yan na mabagsakan po ng bato, yan po ay picture ng judgment po. Judgment on what? On those who reject the ban of Yahuwah, and that is Yahushua. Sino po yung nag-reject kay Yahushua? Ang tinutukoy niya dito yung mga leaders. Sila talaga ay parang katulad ng bato na mula sa itaas, nabagsakan sila at sila ay madurog. Kasi nga po, sinong tinutukoy sa bato na yan ay si Yahushua. Yahushua. O, saan nagmula si Yahushua? Mula po siya sa taas. Yahushua came from Shamayam po. So, dahil siya ay bato, kung sino yung mag-reject sa kanya, talagang madurog po. Madudurog. Dudurugin siya at talagang madudurog kung siya ay mabagsakan dahil sa kanyang pag-reject. Okay? So, ayan mga kapatid, ay malinaw naman batay sa ating mga paliwanag sa mga talata na yan. So, reaction of the leaders. Ano yung reaction ng mga leaders? Okay, 25, 45. Nang marinig ng mga punong pari ang mga pariseo ang kanyang mga talinghaga, nahalata nilang siya ay nagsalita tungkol sa kanila. See? Yung mga leaders realize, itong parable ito sa atin pala ito Okay, na-realize nila mga kapatid, no? So, nung ma-realize nila, sana pagkakataon na po yun. Tama po ba? Pagkakataon na sana yun na sila po ay magbalik loob na. Mag-repent na po. Okay? Pero anong nangyari? Sila ba ay nag-repent? Hindi po mga kapatid. The leaders realize and they are guilty of punishment and judgment. Ito po yung kanilang na-realize mga kapatid. Okay? Ngunit, dito sa verse 46, ano sinabi dito? Their desire to arrest Yahushua, yet fear of the people. Okay? But in spite of this, still they desire to arrest Yahushua. Mga kapatid, ramdam na nila yung guilt. Ramdam na nila po yung darating na judgment kung patuloy nilang gawin yung kanilang gustong gawin. But, anong ginawa nila mga kapatid? They decided. In spite of this, mga kapatid, they still desire to arrest Yahushua. Okay? Their desire to arrest Yahushua, yet fear of people. Ano sinabi sa verse 46? Ngunit nang naisin nilang dakpin si Yahushua, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya ay isang propeta. So, mga kapatid, ito yung sinabi dito na yung mga tao, hindi sila nagbago. Hindi nagbago ang kanilang isip. Kaya lang, pinigilan nila ang kanilang sarili na hindi nila dakpin si Yahushua. Bakit? Dahil sa takot. Kasi si Yahushua ay tinuro nila ng isang propeta. Okay? So, they could not do it. Yahushua considered prophet according to many. But Abba Yahuwah has a perfect timing. It is not the right time. It is not the right day for Yahushua to be arrested. Mga kapatid, bawat araw ni Yahushua dito sa mundo, yun ay counted by Abba Yahuwah. Walang mangyari sa isang araw na hindi ipahintulot ng ating Ama. O meron mang gustong gawin ang mga religious leaders, kung hindi po yun ang kalooban ng Ama, hindi talaga mangyari yan. Okay? Ano kaya yung lesson natin dito? Batay sa ating mga napag-usapan mga kapatid. Ito yung mga na-highlight natin sa nakaraan. Okay, we're done with this. So, ngayon, no, Yahushua, we'd like to highlight dito ngayon, Yahushua, the stone, the cornerstone, the stumbling stone.
which destroy the enemies of Alua, because they rejected and he is vindicated. So, mga kapatid, ano kaya? Alam na natin anong nangyari, mga kapatid. We know what happened 70 AD. Anong nangyari, mga kapatid, sa Jerusalem 70 AD? Anybody can explain on that? Captive. Opo. Kung napanood ninyo, no, They yung were captive. may video akong napanood dito, mga kapatid, no? Itong paano nilusob ng Rome ang Jerusalem 70 AD. Paano nilusob ng Rome ito? May napanood akong mga kapatid. May napanood akong video nito. Talagang ang sakit. Maraming namatay. Children, women, marami talagang mapatid ang namatay dito. Okay, take note, 70 AD po. 17 pitong taon lumipas nung si Yahushua ay nasa Shamayam na po. Bakit nangyari ito sa kanila? Mga kapatid, bakit nangyari sa kanila? Okay? Bakit nangyari sa kanila, mga kapatid? Because they rejected Yahushua. They killed Cornerstone. they killed the band of Yahuwah and they rejected the band of Yahuwah. Okay? Kaya yung batong nahulog, talagang sinong taong mahulugan sa bato na yon, siya ay madudurog. Same also with the religious leaders, same with Yasser Al, same with Jerusalem, mga kapatid. Sa panahon na ito, Yasser Al and Jerusalem, 70 AD, they suffered severe consequences dahil they rejected Yahushua. Okay? So, mga kapatid, kung yan ay picture ng judgment, immediate judgment ng Yasser Al and Jerusalem, mga kapatid, because they rejected Yahushua. How much more greater judgment will happen when Yahushua comes again, mga kapatid? Ito ay temporary judgment lang po ito, mga kapatid, ang nangyari dito. 70 AD. Mas masakit pa ang darating na judgment, mga kapatid, sa pagbalik ni Yahushua. Kung sino yung taong nag-reject kay Yahushua at hindi nag-produce po ng fruits na hinihingi at hinihintay ng Ama, mas greater pa po ang judgment. Kung ito ay nangyari sa kanila, 70 AD, greater than this, kasi nga, apoy na nga, mga kapatid. Itatapon na doon sa apoy na nagliliyab. Kung sino po yung hindi makaproduce ng fruits, sino po yung patuloy pa rin na nag-reject, kay Yahushua. Otherwise, pagbalik niya, He will come as a judge. So, ayan, mga kapatid, ang ating napag-usapan dito, part 2, on the parable of the wicked tenants. So, ano kaya yung mga lesson natin dito, mga kapatid, batay sa ating mga napag-usapan? Kayong mga manonood sa Republish, sorry lang po, hindi maganda yung ating internet connection. Sana it does not discourage you from listening. At ito na, mga kapatid, ano kaya yung ating mga pagbulay-bulay at pagmuni-muni dito sa ating mga napag-usapan today. Any comments po? Any sharing? Yes? Merong gustong magsalita? Nangusap po ba si Abay Yahuwah sa inyo? Go ahead, Brother Junicio. Brother Rami. Para sa akin, yung nagpakilala ng ating Aba Yahuwah, through Yahushua HaMashiach. Kailangan kaya na isa't isa sa atin na we have to repent, no? Because
the time comes when Yahushua comes, so we cannot illustrate what will happen. So by on, so for in my own interpretation, that we should follow the Torah, because that is the righteous before our Almighty Father, so Yahweh. Opo. So Okay. only that, Yes. So, mga kapatid, na-highlight po ni Brother Junicio. Ganun pala ka-serious, no? Nagpakilala ng ama sa atin, nagpakilala ng anak sa atin. So, ganun ka-serious na sundin natin ang Torah. Sundin po natin ang kanyang mga kautusan. Okay? All praises to Abba Yahuwah. Thank you po, Brother Junicio. Anybody else na gustong mag-share din po, bahagi? Kindly unmute and then share. Can I try, brother? Go ahead, Sister Corazon. Since we are believers, yung sinasabi niya may stumbling block, kailangan natin ata yung tuloy ang study ng God's word, ay yung Yahuwah's instruction, at ituloy natin ang pray for His guidance para araw-araw ay i-apply natin sa buhay natin para hindi tayo maitulak sa stumbling block. Tama. Okay, thank you very much. Ganun ba? Tama. Okay, so Sister Corazon po ay in-highlight niya po yung ating obedience. Okay? Oo, obedience. In-highlight niya po yung obedience po kay Yahushua para hindi po tayo mahulugan. Kasi kung hindi tayo mag-obey, kung hindi tayo mag-obey, ibig sabihin we reject. Okay? So hindi natin i-reject si Yahushua, hindi natin i-reject ang kanyang mga salita. Kasi kung i-reject natin ang mga salita ni Yahushua at Yahuwah, ang mangyari is yung stone ay ma-fall sa atin. Okay? Yun po ang gustong i-highlight dito ni Sister Corazon. That the stone may not be a stumbling block for us, kailangan sundin natin. Yun ang sinasabi ni Sister Corazon. Yada Yahuwah. Sino pa po ang merong dagdag na realization batay sa ating paliwanag today? Sister Cheryl, if you have something. Sister Lilieta, go ahead. Sister Mariam. Sino sa inyo? Go ahead. Sister Tessie, meron kayong mga magmuni-muni dyan? Okay? Mga kapatid, yes. You wanna say, Sister Lilieta? Hindi po, clear ko lang po, Brother Dan, na Yahushua is the stone. He is the stumbling stone and He is the cornerstone. Apa. Tatlo po yun. Apa. The cornerstone. Yahushua is stumbling the stone in the stone. He is the stone, right? Apa. And He is also stumbling stone. Yes. And He is also the cornerstone. Yes, pa. Stumbling stone in the sense that pag hindi tayo ma-stumble, paano yun? Okay. Kuminasay, Brother Dan. Okay, let me Yung sa stumbling stone, make it clear sa akin po. Cornerstone, yeah. Stumbling stone. Yes po. Yahushua is the cornerstone kasi nga siya yung nagbigay ng strength doon sa bagong house na sinasabi dito. Yahushua, ang cornerstone. Siya ang nagbigay ng foundation ng strength. Pangalawa, si Yahushua din po yung stumbling stone. Ibig sabihin, so yung stumbling stone, dalawa yung ating interpretation doon sa Isaiah 8:15. Sige po. Dalawa yung interpretation natin doon sa Yahushua stumbling stone. Doon sa Isaiah 8:14. One is yung
fall into the stone. Yung natisod doon sa bato, halimbawa, naglalakad ang tao, hindi niya napansin, may bato pala, so natisod siya doon, na-stumble siya doon. Okay, ang picture doon is nasa level lang ng ground, yun po. Okay? So, pangalawa doong interpretation is yung stone ay nahulog. Okay, the stone falling on the people. Yung pangalawang interpretation doon, stone stumble on the stone, yung nasa level ng ground lang po yon, okay? Taong naglalakad, na-stumble siya over the stone. Hindi masyadong mabigat yon. But yung pinakamabigat is yung stone falling on the people. So all of this referring to Yahusha. Na if you constantly reject Yahusha, okay, you will either stumble over a stone, hindi masyadong masakit, or you will either be, okay, po. The big stone will fall upon you, and yun talaga napakabigat na judgment na yun. So, ibig sabihin na yung 70 AD, yun ay picture ng people stumble over the stone. Picture ng people stumbling over the stone. Okay? But yung coming judgment ng kapatid, yun talaga ay picture ng stone falling on people na talagang madudurog, wala ng ibang chance. Okay? So yun po ang nais nating i-highlight doon sa quotation ng Yesayao 8:14. Then batay din po doon sa Yesayao, Matatiao 21 verse 45 po. Regarding rejection of his words, no, Brother Dan? Yes. Thank you po. Okay. Anybody else would like to make some clarification? Kumbaga, kailangan natin ipaliwanag lang kasi yun nga mga kapatid, no? Hindi maganda yung signal natin dito. Okay. Anybody else? Sister Cheryl, go ahead. Dan. Go ahead po. When stumble po, di po ba pag na-ano tayo, parang pag na-stumble tayo is parang nahihiwalay. So when we stumble with Yahusha, paano po yun? In a good way? Hindi, regarding rejection ng tao. It's all about rejection yun, sister. Di ba? This is all about rejection hindi po. This is all about rejection of Yahusha. Opo. So, ano yung gustong tanong mo dito? Ibig sabihin po, Brother Dan, when we stumble with Yahusha, we go away from Him or in a good way? Kasi yung stumble po, di po ba, pag na-stumble ka, parang nahihiwalay ka, nalalayo ka. Okay. Gusto ko lang i-highlight dito yung, okay, thank you very much. Pwede naman siguro, sister, na when you stumble over Yahusha, merong temporary na nahiwalay ka o nalayo ka kay Yahusha temporarily. But later on, makabalik ka kasi nakarealize ka na you need to go back. Okay? Pwede naman yun na mangyari. As long as hindi pa huli ang lahat, hindi pa yung judgment day, kumbaga, may time pa na magbalik kay Yahusha. Okay? So, yun lang ang paliwanag ko. Yes, Brother Desumbeto, Sister Jeanette, go ahead. Yung regarding sa stumbling stone, ang meaning nun, it makes someone trip and fall. This is a figuratively, which means something that causes someone to lose faith in Yahusha. And in this meaning, it is applied to Yahusha, whose person was so contrary to the expectations of the Jews that they rejected him and thereby lost their salvation. So tulad ng mga in-explain nyo nga, yun ang ibig sabihin nun. Okay. Thank you very much sa additional na pagpapaliwanag kung ano ibig sabihin nito.
Okay, anybody else? Brother Dan. Opo, Brother Junicio, go ahead. So, sa aking sa palagay ko, yung the first stumble, parang sa ating paglakad kay Yahushua, mayroon tayong mga hindrance in which ano sa atin na tayo hindi makatuloy, no? Ang first stumble siguro. So yung ikalawa, yung mga hindrance in our obedience to His Torah. Okay. If we can not follow the Torah, stumble. Okay. Siguro when the Yahushuas come, Okay. so we are full to very big judgment. Okay. So that's only my idea. Okay. Thank you po, Brother Junicio. Thank you po sa sharing. Okay, mga kapatid, I think we have to end saying na kung ano man po yung pangungusap ni Abba Yahuwah sa atin, maaari pong may mga limitations ng ating pagpaliwanag dito dahil sa may mga internet problem tayo. But kung ano yung pangusap po ng Ruach HaKadosh sa inyo, may Yahuwah speaks to you clearly and convict you kung ano po yung mga mensahe niya sa atin. So that being said, all esteem and praises to Abba Yahuwah as He is working and He is continually speaking to all of us. Shalom po and all esteem be unto Abba Yahuwah.